Hello guys, ito panibagong update po mula kay Facebook for creators. Lahat po is kabilang dito, included po tayo, no? At ano nga ba yung bagong update na ito na kailangan ba nating ikabahala o kailangan lang natin talagang sundin yung polisiya ni Facebook this year 2025? Sabi, kanina 10 hours ago, pinost po ito ng Facebook official at Facebook for creators. Today, we're announcing a long-term initiative to make feed more relevant and help creators break through, starting first with cracking down on spam. Okay, ano nga ba itong mga spammy content na ito? In this place, we're prioritizing content for creators who shared original content and authentically engage with their audience. Okay, so ngayon, to get more details, andyan po yung link. So, ilalagay ko din dyan sa may description. Or just search nyo lang yung Facebook official nila and then scroll down, makikita nyo itong post na ito. Sabi dito, number 1, new on Facebook, cracking down on spammy content. Ito yung pinaka-sabi ni Facebook. Spammy content crowds out authentic creators. Grabe, no? Natatabunan yung mga original content dahil po sa mga spammy content or unoriginal content. We're cracking down why. Eto, mapapansin nyo kapag po tayo ay nakapag-post ng unauthentic or unoriginal or repurpose na video na walang meaningful enhancement or walang editing na nangyari or other comment, added value dun sa video, si Facebook is lowering the reach of account sharing spammy content. So, bumababa yung distribution, bumababa yung views, shares, reactions, or nagiging invisible na kayo sa wider audience. Yan yung unang mapapansin nyo kapag na-detect po na spammy yung content na na-upload natin. Number 2, investigating more in efforts to remove account. Hindi lang video ang i-remove ngayon, pati po accounts, no? That coordinate peak engagement and impersonate others. So ngayon, ito yung pinakasiguro na gustuhan ko sa update na ito dahil alam niyo naman, ang daming ngayong mga peak engagement, no? Or mga paid engagement na tinatawag or manufacturer engagement. Manufacturer like, comment, shares. So lahat po yan, i-remove po yung account. So sana naman mapatupad to ni Facebook. And ito din yung dati pa nating concern, no? May mga nag-impersonate sa mga creators at isa po ito sa dahilan kung bakit affected po yung original creator or yung mismo may-ari or publisher or may-ari ng page or even personal account. Kung original yan at may nag-impersonate, so bababa yung reach ng original at minsan pa nga mas tumataas pa yung mga fake or impersonate account. So, for me, okay tong ano na to, update, no? Dahil mas priority nila yung mga authentic creators or original creators na nagpa-publish ng mga original videos. So, next, ito yung example ng spammy content. Spam network often create hundreds of accounts to share the same spammy content that clutter people's feed. Ibig sabihin, natatabunan na yung mga feeds ng original dahil nga po, yung isang content ay in-upload ulit sa isang page, at nilagyan pa nila ng tawag dito, kinonect pa sa isang page. So, connected yan. For example, ayan, pakita ko sa inyo. So, etong content na ito, na kulay green or para siyang nasa bakuran, pinusto ni Alice Johnson. Like, for example lang to. Tapos, nagkaroon siya ng 21,000 likes. Tapos, pinost ulit to ni Carlos Castillo. Ayan, sa kanyang profile or tinags. 'Di ba? So, ayan, ganyan nangyari. Or siguro, new account ito. Ayun nga yung sinasabi ni Facebook, 'di ba? Ayan, pinost ulit nung pangatlo, Alex Walker and Andy Harianto. So, different account pero same video or content. So, ito yung isang spammy or nagka-clutter sa people's feed. So, again, dadami nga yung views, dadami yung engagement. Pero, ayan nga, sa bagong polisiya or bagong update ni Facebook na nilabas today, for sure, may eliminate na yung ganitong klaseng
content, no, na parehas ina-upload sa different pages. So, be very careful po. So, sana wag ma-remove yung mga accounts natin. If sa tingin nyo, meron kayong mga nagawa na similar account katulad nito, i-take down nyo na kaagad kaysa ma-detect pa kagad yung Facebook. Spammy captions, eto din. No, so, naka-focus si Facebook sa caption or yung ating title or description. Some accounts post content with long, unrelated caption and too many hashtag. So again guys, no, ang suggested hashtag lang ni Facebook base po sa mga feedback or tips na na-research natin is 3 to 5 hashtag lang na relevant doon sa video o content na pinost ninyo. Content from accounts that use these tactics will have reduced distribution and will be ineligible for monetization. So, bababa po yung feeds, bababa yung views, reactions, comment, or even shares, or magkakaroon ng low visibility ang ating mga content na na-post natin. Dahil nga po, example, ito. Cars are amazing. Ang pinoportray sa post niya is cars. They were invented over 100 years ago. Now, everyone drives car to get where they need to go. Have you ever thought about how amazing cars are? Pero, yung pictures niya, hindi naman cars. Para tong mga food or something like na, ano ba? Something na may fiesta, ganon. So, unrelated. Literal na unrelated to. So, ito yung mga tinitake down ni Facebook. And for sure, uneligible na for monetization. Okay. Ito pa, meron pang comment feedback. Ayan. We're testing a feature for comments so people can signal ones that are irrelevant or don't fit the spirit of the conversation. Ito yung mga congratulations kahit naman malungkot ka dun sa post mo or unrelated yung comment. Yung count me in, yung follow to follow, ayan, mga unrelated po. Nako, for sure, kapag po na-detect ni Facebook or may mga nag-report, katulad niyan yung arrow down na yan, yung mismong pinopost nyo na yan is magiging possible, ma-restrict or na overuse yung features na yun, na nagiging spammy na yung ating comment. Ayan, di ba? Ayan, meron yung pwede nyo siyang i-report. Parang report na din to, pero hindi lang bababa yung comment ranking nyo, pati na rin yung mismong account ninyo. So, sana wag naman ito maabuso, no? Kasi pwede naman kahit naman related yung content, yung comment nyo. Kapag naman naabuso ito or talagang napagtripan ng mga ibang creators na i-load down or babaan yung inyong comment, no? Ayan, possible. Sana i-consider din yung Facebook yon kung authentic naman talaga. Sana ilagay nila sa notification, 'di ba? Katulad ng pagre-report. Kapag naman ni-report natin isang content, 'di ba? Feedback si Facebook na sorry, we are not able to remove the video na ni-report nyo kasi nga pasado naman siya. Sana ganun yung mangyari dito. Okay, so sana hindi maabuso kasi iba pag napagtripan yan, sobrang dami pa naman ng mga user ngayon, so possible affect din yung personal kahit totoo naman yung kinoment nyo. So, yun. So, sana i-consider yung Facebook yan. Okay? So, and then yung pinaka-last, ito, reporting impersonators, yung gumagaya ng Facebook profile or pages. Too many creators have issue with accounts pretending to be them. So, ako guys, nagkaroon ako ng multiple impersonator at ginamit pa ito sa different phishing or scam activities, no? Lalong-lalo na sa Facebook. And dahil dito, no, nagkaroon na po si Facebook last time ng blue check na tinatawag wherein yung mga impersonator na accounts natin or duplicate account natin is tinitake down yan. At for some reason, naapektuhan din yung ating personal account dahil nga po sa mga impersonator. Bumaba yung distribution, nawalan tayo ng views dahil po instead na sa atin yung views is nahati. So, be very careful, no? Kung kayo is merong mga duplicate account, make it sure i-delete nyo na kaagad. Okay? In 2024, we took down over 23 million profile that were impersonating large content producer.
So, ang dami na pong tinake down last 2024. Over 20 millions of accounts ang tinake down na ni Facebook. We added features to moderate, assist to detect, itong auto-hide comment from people potentially using fake identity. So, naglagay din po si Facebook ng moderation assist, wherein yung mga nagko-comment ng mga links, nagsasend ng video sa comment section, ay pwede nyong i-restrict, no, gamit po yung profile or page nyo. Dahil may features po si Facebook, kung hindi nyo pa alam, na moderation assistant. Parang po itong AI assistant na kapag po naglagay kayo ng specific na gagawin or job ng moderation assist nyo, isusundin po ng moderation assist features ni Facebook. And last, creator can now report impersonator in a comment. So, maganda to. Kung meron nakita ng similar account at nagko-comment sa different profile or post nyo or page nyo, nagko-comment pero hindi naman pala yun yung totoong creator, pwede nyo siyang i-report kaagad. So, which is, for now, sa wrap-up natin, okay po yung mga bagong update na ito. Mas nakapokus po talaga si Facebook ngayon sa mas detalyado, no? Mas original or mas authentic na content or community. So, well, good job for update ngayon Facebook, no? Maraming salamat sa update na ito dahil makakatulong ito sa mga original creators na nagpo-produce ng original content at yung mga impersonator or spammy content is mababawasan naman. So, for sure, hindi naman automatic yan lahat may implement ni Facebook, but this update will help us to grow more in an authentic community. So maraming salamat. For now, ito muna yung content natin. At kung nagustuhan mo yung bagong update na to, please consider subscribing and click the bell icon. Pa-like and pa-share na din yung video natin para mas marami pa tayong matulungan, lalong-lalo sa mga newbie katulad mo. Maraming salamat. See you again sa next video.